Alright, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Isingit lang natin ito. Eto I just figured out si FPRRD ho pala, espiyang presidente ng China mula 2016 dito sa Pilipinas. Bakit ko po nasabi? Simple lang. So kung napanood ninyo yung sa Quadcom, yung nakaraan, hindi ba sinabi ro ng Chinese spy na nakakulong sa Thailand, yung kilala niya si Alice Goh. Sinabi niya na 2016 pa lang nagsimula na ang pag-i-espiya sa Pilipinas. Kung titignan ninyo yung mga actuations ng dating Pangulong Duterte, mukha pong bago pa mag-2016, na-recruit na ito ng China. Di ba? Isipin niyo, ang Davao, puro sister-sister city ng mga siyudad sa China. Alam ko, 2. Tapos, nung presidente po siya, akala natin strategy lang ang lahat. Di ba? Unang-unang pambubudol sa mga Pilipino, yung nakabalik daw yung mga mangingisda doon sa Scarborough Shoal. Pero hindi pala. Ang kanyang kasunduan, sinimulan niyang pumasok way back, I believe that was November, na yung tinatawag po nilang, ito, i-google nyo to, temporary extraordinary arrangement, na kung saan, ang kasunduan na yan ay naglalaman po ng ngayon ay latest na problema natin sa Scarborough Shoal, na ang nakalagay ron, pinapayagan ng China na makapangisda uli ang mga Pilipino sa gedli-gedli designated areas pa ng Scarborough Shoal. Hindi po sa loob. Buti pa nung panahon ni PBBM nakakapasok yung mga mangingisda ron sa loob ng Scarborough Shoal. Pinuputol nila yung floating barriers. Diba? Nung panahon ni Pinoy since 2014 at ni Duterte, ang nakaharang daw pala doon, 2 barko ng Chino ang nakaharang doon. Kaya hindi sila makapasok sa loob. At ngayon, ang nakalagay doon sa kasunduan na yan, 12 nautical miles mula ron sa gilid ng Scarborough Shoal hanggang himpapawid. Hindi ho po pwedeng pumasok, di ba? Hindi ho pwedeng pumasok ang ang sasakyan ng gobyerno ng Pilipinas, ang eroplano, o pag sa dagat naman po, hindi pwedeng dumaan doon magpatrolya ang mga Pilipinong otoridad. Hindi ba't malaking katarantaduhan na payagan mo sumailalim ka sa ganong klaseng kasunduan sa China? Tapos ano yung sumunod? Gentleman's agreement, di ba? Tapos yung yung status quo agreement, na kusang hindi sinusunod ang China na hindi magdadala ng mga construction materials. Kumbaga pagpayag na hayaang kusang magiba ang BRP Sierra Madre. Yan hindi ba? Yan ay kabalintunaan. Pagtataksil yan sa interes ng bayan. Tapos nung hindi na presidente, dito ko talaga napraning. Nung sabihin niya na that was April 30, mismo sa post pa ni Attorney Trixie Cruz Angeles, nung meron pong pagpupulong ang mga representante ng CCP ng China at nitong PDP laban. Na noon na puri-puri sila that the Philippine president went to China, spoke with Xi Jinping, tapos diniretsa sila ng mga in-check. Ang sabi sa kanila, gusto sana namin ay suportahan ninyo ang interest namin sa South China Sea, in which PRRD agreed to. Nako, alam nyo naman ang interest nila ron. Yung West Philippine Sea, ipaubaya na natin sa kanila. Lahat ng nasa loob ng 10-dash line or 9-dash line at the time. Di ba? And then later on, ito na, sabi niya, which is immediately sa kanyang programa, yung Digan sa Masa para sa Masa, dinilit agad ng SMNI. Bakit? Sinabi niya doon na yung West Philippine Sea na yan is just boundaries of waters. Di ba? Wala naman diyang aktual na isla na dapat pag-awayan. Ibigay na lang yan sa mga in-check, kunin na lang natin ang mga isda. So, talaga sabi ko, wala na, kailangan ko na talagang tuldukan. Sobra na, pagtataksil na sa bayan itong ginagawa niya. At hindi ko na ito pwede pang ipagdepensa. Actually, meron ng ibang mga nag-DDS, naglipatan ng bakod, pero nung nasa panig ni PBBM, ang tanungan nga nila sa ako hanggang sa minababasa na ako noon na ang hirap na ipagtanggol ng mga Duterte. Bakit? Siyempre, paano mo ipagtatanggol yun? Maski ko hindi nakapanipaniwala kung sasabihin ko pa,
na yun po ay isang strategy because he is a tactician. Hindi na eh. Di ba lantaran na talaga, di na presidente eh. So, traitor talaga yung animal eh. Di ba? Sa bayan natin. Kaya, sabi ko, this is it. Ayoko na. So, maraming nagulat. It's alright. I lost like 1,500 subscribers. That's fine. Pero nagbalikan din naman yung iba. Nanonood. Dahil alam nila, sa akin, interest ng bayan ang mahalaga. Di ba? Hindi politiko. Yan ang mahalaga sa akin eh. So, now, sabi ni kalokohan mga sinabi mo, Brad. Paninira yan. Ulol. You too. I-research nyo po kasi. Ba't hindi po kayo mag-research? Bingi ho ba kayo pag nagsasalita si Duterte? Mga DDS, bingi ba kayo? Hindi nyo ba naririnig yung mga salita niya? Hindi ba kayo marunong mag-research? Di ba? Alright? So, ako naniniwala talaga na si Duterte ay espiya ng China. Espiyang presidente ng China. Sapagkat sa panahon niya, nagsimulang pumasok itong mga Pogo. Di ba? Tapos yung mga operator pala ng Pogo, katulad ni Alice Guo, espiya ng China. Meron bang DDS dito na magsasabing hindi espiya ng China si etong sina Alice Guo tsaka yung iba? Diba? Malala na. Mabuti na nga lang ho, naagapan, nagka-booking-bookingan. Diba?